At welcome po sa ating talakayan sa Usapang KKK. Atin pong tatalakayin sa hapong ito ay tungkol po sa bulimia nervosa. Bulimia nervosa, ito ho ay opposite ng anorexia nervosa. Kung ang anorexia nervosa ho ay kakaunti ang kain because of the restrictive diet. Ang bulimia nervosa naman ho, eating disorder din siya na ang dami-dami hong kumain na para bang wala ng bukas. But ang common personality ho nila is pareho ho silang very conscious sa kanilang body weight and pagpapapayat. Kaya lang si anorexia, kaunti ang kain kaya ho na malnutrition, while si bulimia ho, kain ng kain pero ayaw hong tumaba. Probably may mga nakikita kayong tao sa paligid nyo na anorexic or may bulimia, but hindi nyo lamang po alam na may mga tao palang ganito na may eating disorder. Di ho ba maraming klase ng disorder? Personality problem, anxiety disorder, depression, OCD, obsessive-compulsive disorder. So marami ho. Kaya lang less common at less hong alam ng tao ang anorexia and bulimia, which is eating disorder. Problema ho sa pagkain, no? At pareho ho itong intense. Okay. So, pag sinabi ho nating bulimia nervosa, ito ho ay isang eating disorder which is characterized by cycle of binge eating that is followed by behavior to prevent weight gain. So, ito ho ay gumagawa ng paraan ng self-induced vomiting. Pinipilit niya hong masuka para mailabas yung kanyang kinain. Matapos niyang kumain, mag-enjoy sa pagkain, ini-induce niya ho ang sarili niyang mag-vomit para ho hindi pa kinabangan ng katawan niya ang kinain. So para ho mailabas niya at hindi siya tumaba. Para ho yung mga calories niya ay ma-burn sa pag-exercise. And meron din hong misuse of laxative. Yun, para ho kung may nakalusot na calories, lumabas ho sa pagdumi through misuse of laxatives. And most often ho, yung ganitong sitwasyon is often driven by a fear, takot ho of gaining weight, or pwede rin hong deep dissatisfaction with body image. Nagsasalamin ho sila, tingin nila sa sarili nila, ang taba-taba na ho nila. So, leading to compulsive overeating episode that feels out of control. At kadalasan ho, this is followed by intense guilt of shame. They feel guilty pagka kumain ho sila ng marami after, no? And ang mga simptomas ho ng bulimia is, of course, number 1, binge eating episode. Yun ho bang kain na unusually large amount, marami ho, maraming pagkain hanggat kaya, no? In a short period of time. Hindi ho yung pagkain na matagal, mabilis, maraming kinain sa short time, no? Similar ho yan sa yung mga nagbubudol fight, no? Ang bilis kumain tapos marami, no? And purging behavior. Ito ho yung ugaling ini-induce nila ang vomiting. Ipinapasok ho nila yung daliri nila dito sa lalamunan para ho yung gag reflex ma-activate, maisuka ho nila, ma-vomit nila yung dami ng kinain nila. And bukod ho dun, umiinom ng mga laxative, pampadumi. Or umiinom din ho yan ng pampaihi pagkatapos ng binge eating para ho ma-eliminate yung calories na na-consume.
At yun ho ang purging behavior. Excessive exercise or fasting para ma-compensate yung binge eating through intense workouts or prolonged fasting. Nagpa-fasting ho yan ng matagal dahil ayaw tumaba, and long-term damage sa throat and teeth due to frequent vomiting, which is yun ho ang wala sa anorexia nervosa na positive ho sa bulimia, kasi nga ini-induce nila ang vomiting para hindi ho ma-absorb yung calories ng karami-rami niyang kinain. I-insert ho nila yung kanilang fingers sa throat para ho ma-activate yung gag reflex and ma-vomit ho nila yung kinain nila. So, nagpo-produce ho yan ng throat and teeth problem. Yan ho ang wala sa anorexia, while ang pareho ho sila ng anorexia sa health issues is yung kakaroon ng electrolyte imbalance, pareho ho silang nagkakaroon ng heart problem, digestive problem, no? So, at marami pa hong iba, no? Now, nutritional counseling also. So, nag-guide ho ito sa pasyente na ma-establish ang healthier eating habits. Napaka-importante po nito, no? And medications, kadalasan ho kung may depression ang pasyente, binibigyan din ho ito ng antidepressant like SSRIs, and makakatulong ho ito mag-reduce ng binge purge behavior. Yun hong pagkain ng napakarami tapos so iba-vomit, no? And ayun, kailangan ho ma-address ang both ang coexisting depression and anxiety. At kailangan din ho ang support groups and therapy. So, family-based therapy, so ang pamilya ho kailangan. And group support, providing additional layer ng support and accountability. Ang mga kaibigan ho, kailangan ho ng suporta, relatives. And ang bulimia nervosa ho is a serious eating disorder that affects both the body and mind. So ito ho hindi lang physical na katawan, kundi pati ho mental. At so yung prolonged use ng laxative tsaka yung purging, ibig sabihin you force yourself to vomit, no? Self-induce. Non-purging type, instead ho of purging, individuals may try to counteract binge episodes through extreme fasting or excessive exercise. So ito naman ho yung klase ng tao na nagpapapayat, ginagawa ho nilang intense yung pagpapawis nila through exercise. So, wala na hong sustansya kasi nag-i-induce sila ng self-vomiting o di nawawala ho yung kinain dahil nailabas din. Tapos iinom ho ng pampaihi at pangpadumi. So, wala na hong matitirang nutrition sa katawan. No? Imagine nyo po. And sa causes and risk factor, according sa research po, a genetic predisposition tulad ng eating disorder na to, kadalasan ho, it runs in the families. Now, psychological factor, low ho ang self-esteem, kadalasan ng mga taong ito, at low ang self-esteem, pero ho, perfectionist ho sila, no? Which is mahirap po ang perfectionist kasi mataas ho ang standard nila. Ngayon, pagka hindi ho na-meet yung high standard nila, na-frustrate ho sila, so hindi nila kayang tanggapin, no? Yun pa lang ho, stressful na yun sa kanila, no? May fear din ho ito of gaining weight at which can make the individuals mas vulnerable ho sa bulimia. Ang environmental and cultural influences, kailangan ho yung cultural pressure sa kanila ng pagiging payat, emphasis ho sa socials, on appearance,
sa traumatic experience, lahat po yan makaka-contribute sa pagkakaroon ng bulimia. And biological factor, doon po mismo sa brain ng pasyente, nagkakaroon ho ng imbalance, no? Na nagre-regulate ho ng hunger, ng mood, and stress may play a role. Siyempre ho, kasama na dyan yung neurotransmitters like serotonin and dopamine, which is happy hormones po yan. Pag bumagsak ho yan, isa hong stressor yan. Yung sa stress, yung cortisol ho, release, which is a stress hormone. And meron din ho tayong hormones sa satiety, which we call ghrelin. So, at meron hong electrolyte imbalance, of course, para rin hong anorexia, no? So, involving kadalasan ho sodium and potassium. Pag nagbavomit ho kasi kayo at loose bowel, kadalasan hong nadideplete sa inyo is sodium and potassium. So, siyempre, pag kulang kayo dyan, especially potassium, magkakaroon ho kayo ng arrhythmias and heart failure. And because of vomiting also, the patient is exposed to stomach acid. So, leading to enamel erosion and tooth decay and gum disease. Yung stomach acid, di ho ba? Pag kayo ay nag-GERD, so pakiramdam niyo yung parang nababurn or nasusugat yung inyong esophagus. Skin and throat problems, it can cause also sore throat, swollen glands, and even scars sa hands, no? Siyempre, may mga germs tayo, pag nagre-reflux yan, it can cause sore throat or nagagasgas nga ho yung throat ng pasyente because of the so much acid. Now, meron din hong mood swing and irritability ang pasyente. So, emotional distress, guilt, pag naparami ho ang kain, nagigilty sila, anxiety or common due to cycle of binging and purging. So, yun hong kakain sila ng marami, tapos mag-self-induced vomiting, tapos kakain na naman yung ng marami. So, yung cycle ho ng binging and purging, nagigilty ho din sila doon, no? At saka ang tingin ho nila sa sarili nila ay distorted ang body image. So, kakaroon din ho ng komplikasyon ito during pregnancy. Yan ho ay effect ng bulimia sa reproductive issues. Siyempre ho, sa osteoporosis sa mga buto, magiging brittle ho ang mga buto due to imbalance sa calcium and vitamin D. Mental health, high risk ho ang siyempre depression nga ho, anxiety. Substance abuse, pwede ho itong mauwi sa drugs kasi tulad ho ng shabu, nakakapayat ho yan kahit hindi mo ho yan patulugin, ayun. So, pumapayat ho yan, no? Ang pinakapangit ho dito, same with anorexia, pwede ho kasi itong may suicidal thoughts. So, you'll never know kung sino ang may suicidal at wala. So, pwede hong suicidal or pwede rin hong due to sickness, resulta ho ng malnutrition. So, pagkulang ho at hindi balanse ang electrolytes, sodium, potassium, calcium, magnesium, kulang ho sa carbohydrates, kulang sa protein, kulang sa vitamins and minerals, malnutrition po. So, paano aandar yung katawan? Kailangan niya ho lahat yung binanggit natin. So, pag kulang ho or walang pumapasok na ganun, magmamalfunction ho ang buong katawan, leading to disease, magkakasakit ho. So, pwede hong mamatay through malnutrition or pwede rin hong self-induced. So, ibig sabihin ho, suicidal tendencies. Kaya hindi ho biro ang magkaroon ng bulimia. At sa bulimia ho, sobrang dami ng kain na mabilis na kain.
tapos magsa-self-induced vomiting sila. Pero sa sikreto, no? So hindi ho yung sa harap ng ibang tao. Kaya magtaka kayo kung napakarami hong kumain at mabilis kumain pero hindi nyo nakikitang tumataba. Baka ho may secret self-induced vomiting na ginagawa. So you should be, tapos ipatest ninyo kung hyperthyroid ang pasyente, that is possible. Kain ng kain pero hindi tumataba. Pero pag nakita nyo ho na masyadong malakas ang kain, hindi naman siya hyperthyroid dahil normal ang FT3, FT4, TSH. Pero ho, payat na payat, magsuspecha ho kayo ng bulimia nervosa. Kasi ho, yung ibang pumapayat tulad ng pneumonia, cancer, TB, wala hong gana yan kumain, no? Tsaka, ayan, no? So, slow ho lahat. Slow ang, So, pwede naman ho din nyo yan i-rule out sa anorexia. Di ba sa anorexia, restrictive ang diet. Kaunting-kaunti lang ho ang kinakain, kabaliktaran ng bulimia. So, ang pwede nyo naman ho dyan i-rule out, yun hong may TB ang pasyente, yan, walang ganang kumain yan. Yung may cancer, wala rin ganang kumain yan. And hypothyroid, no? So, ganun ho. So, mabagal lahat. TB, pneumonia, hindi ho hypothyroid. TB, pneumonia, and cancer. Yan naman ho ang pwede nyong i-rule out sa mga taong may anorexia nervosa. So, kay anorexia nervosa or bulimia nervosa, pareho ho yung intense or severe. That may lead to natural death or suicidal tendency. Kaya ho, intense eating disorder ho ito. Although bibihira and hindi ho halata, kaya you as a friend, as a brother, sister, parents, relative, you should be aware na may anorexia na pala ang pasyente or bulimia, hindi nyo pa ho alam. Basta tandaan nyo, ang laging binubuka ng bibig niyan, ayaw nilang tumaba. So sila ho ay preoccupied ang isip sa pagkain, sa diet, sa body shape, nasasabihin ang taba-taba niya na, yung pala hindi naman, rule out ho ang anorexia, no? And bulimia nervosa. IB mga numero. Para po sa mga nais magtanong, mag-text po kayo sa 0922-875-2899. Usapang KKK with Dr. Irene Lim. Prevention is better than cure. Yan ang pag-uusapan natin dito sa programang Usapang KKK with Dr. Irene Lim. Solusyonan natin ang inyong problemang pangkalusugan dito sa programang Usapang KKK with Dr. Irene Lim. Ako ang inyong kapanalig, Dr. Irene Lim. Pag-uusapan natin ang makabago at natural na pamamaraan tungo sa pagkakaroon ng malusog na pangangatawan dito sa programang Usapang KKK with Dr. Irene Lim. Doc, tanong ni 0010. Nagkakaproblema po ako ngayon sa aking back pain. I can travel muna. May nerve compression ang vertebrae ko. I'm 70 years old from Los Baños, Laguna. Sa may mga nerve compression po, kadalasan dyan, isa sa ultimate cause is dehydration. Bali, wag ho kayo basta-basta nagpapagalaw ng likod sa kung ano-anong therapy. So, marami ho kasing klase ng therapy. May Dorn method, may chiropractor, at kung ano-ano pa, no? Kasi minsan ho, pagka nasa sobrahan, mali din po, may pain din po. Sometimes kaya ho nagkikis-kisa na yung mga hindi naman dapat may friction, nawawalan na ho ng lubrication dahilan sa lack of water. Kadalasan ho kung kailan may edad na, saka naman brittle na yung mga buto, saka naman din ho
mahina ng uminom ng tubig dahilan sa yung atin pong thirst center sa brain, hindi na ho siya ganun ka-active pagka mas may edad na po tayo, no? Kami ho, marami kaming natitreat na pasyente ng kung ano-anong pain, pero wala ho kaming manipulation na ginagawa. We just do blood cleansing, hydration, detox, amino acid, collagen, something to hydrate and something to do cell repair for the body. Gumagaling ho ang pasyente ng walang manipulation, no? Kasi yung mga minamanipulate yan, after 2 to 3 days or 1 week, babalik din ho yan. Kasi yung ultimate source, hindi ho na-address. Ha? So, walang tayong oras, mangyari po lamang na kayo magpalista kung kayo ay magpapacheck up. So, Unit 1101, Clinica Medica 101, Centuria Medical Makati, Salamanca Street, Corner, Kalayaan Avenue, Makati City. So, ang landmark ho natin is along Makati Avenue, yung corner General Luna Street. Everyday ho bukas ang clinic, pati na rin Saturday and Sunday, and even holidays. Kailangan lang ho magpalista kayo ahead. IV ang mga numero. Pwede po kayong tumawag sa 546-9412, 0922-875-2899. Pwede rin po kayong mag-text sa 0925-896-1689 at 0917-810-6169. Prevention is better than cure and health is the best investment. Regaluhan niyo po ang inyong sarili ng pagpapacheck up para ho ma-auscultate namin ng likod ninyo. Maagapan ho kung kayo ay may walking pneumonia since wala nga ho kasing symptoms. Sabayan niyo na rin ho ng pagpapa-vector scan para ho malaman ninyo kung barado ho ang mga circulation at kayo ay high risk for stroke and heart attack para hindi na ho mangyari at maagapan na rin po kayo, no? At yung may mga lahi po ng cancer, ahead of time makikita na po natin at matatanggal na ho natin yung root cause. At yung mga ayaw hong magpa-opera, may gallstone, may kidney stone, barado ang puso. So, dito ho sa atin, wala hong opera. And yung mga may CKD, dinadialysis, tumataas na ho ang creatinine, ascites, cirrhosis. Ayun ho, bisitahin niyo ho kami, may protocol po tayo dyan. Pati na ho yung mga hirap lumakad na elderly. So ngayon pa lamang ho, ayusin na natin para hindi na ho kayo mauwi sa pagiging bedridden. Ha? So pag marami ho kayong pera, maraming gustong mag-alaga sa inyo. Pag wala ho kayong pera, ayun po, walang gustong mag-alaga. At hindi ho assurance na may anak kayo at apo. Minsan ho, kahit sariling tao, hindi ho makakapangako sa inyong mag-alaga ng 24/7. Kasi ho, ay siyempre kailangan din ho nilang magtrabaho at may kanya-kanya din pong agenda yan for the day. Kay estudyante, kay nanay, kay tatay, no? Wala hong pinakamaganda, kayo mismo nakakakilos. Ha? So, ayan po, no? Marami na ho kaming napalakad. Yung mga naka-wheelchair ho, nakatungkod na lang ngayon. Yung nakatungkod ho, wala na hong tungkod. So, ibig sabihin ho, nai-improve namin yung paglakad, no? Samantalahin nyo ho, habang naka-buy 2 plus 1 pa rin ho ang ating detox protocol. Bili kayo ng 2, malilibre nyo ho ang vector scan. And yung atin hong beauty drip, yung mga gustong magkutis artista, so, ayan po, talaga hong kayo'y puputi at gaganda, magbo-bloom, no? Magiging pinong-pino ho ang kutis ninyo. And also, yung mga naka 20% po ang ating laser IV. So, samantalahin nyo na ho habang bukas pa, no? And lahat po ito ay walang expiration at pwede nyo ipangregalo, no? Transferable po ito, no? At yung atin hong sabon, naka 5+1, bili ho kayo ng 5, libre ang isa, makihabol na po kayo. Madalas ho kaming nauubusan ng stock. Gawin nyo na ho itong pangregalo sa inyong sarili na kahit lamang po sa simpleng sabon. Nabibigyan nyo ho ng something special ang inyong sarili, kahit ho man lamang sa skin ninyo. Ha? So, napakabisa ho nitong pambanat at pangpaputi. Yung mga elderly po, sa simula po, ang order 2, later on ho, 10 na. And also, dati sa mukha lang nila ginagamit. Ngayon ho, sa buong katawan na. Tuwan-tuwa naman ho sila sa effect. And matagal na ho kasi ito, so malami na rin hong naka-avail. So, baka ho malapit na tayong magsara dahilan ho sa stock, no? And
Available po ito sa Shopee, IV anti-aging soap and IV whitening soap. So, pag hindi ho kayo marunong mag-order sa Shopee, text us your name, address, and cellphone number. So, yan po, kami na ho mag-o-order para sa inyo. Maging responsable po lamang sa pagbabayad at in receiving your parcel, no? And paki-like, share, and subscribe po. I-type nyo lamang ang Dr. Irene Lim both sa YouTube and sa Facebook, and yung atin hong mga short video, 1.5 minute lamang po. I-follow nyo ho, i-share, and i-like po ninyo sa Reels and sa TikTok. Very educational po and informational, no? So, IB? Please like us on Facebook. Ang account po natin, Klinika Medica 101. Maraming salamat mga kapanalig sa pakikinig sa amin sa hapong ito. Abangan niyo po muli kami bukas, alas 4 hanggang alas 4:30 ng hapon sa programang Usapang KKK. Kasama natin si Dr. Irene Lim. Ako po si Ivy at sumainyo ang katotohanan. Salamat po.